So magandang umaga mga kababayan. Nandito po tayo sa Kanduman, Mandawi City mga kababayan. Ito na, I'm back. Nagbabalik na si Arman Kagapi mga kababayan. Sana wag kayong magsawang magsuporta sa ating channel mga kababayan. Ito ang ating iisa lang ang ating suportahan. PDP Laban is tayo. Mag-select tayo ng mga ibang tao na talagang karapat-dapat sa posisyon mga kababayan. Ito ang ating paghahanda sa 2028 mga kababayan. Hindi lang tayo po puro ayuda ang ginagampanan ng ating pamahalaan ngayon mga kababayan. So by the way mga kababayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pa-subscribe naman dyan, pa-like and share ang ating video para naman madagdagan ating mga subscriber mga kababayan. Kung hindi mabigat sa iyong kalooban, subscribe na. Kung mabigat, magpapasalamat pa rin ako ang nanood kayo sa aking channel mga kababayan. Ito ang aking inasahan, kayo lang ang aking inasahan mga kababayan. Sa ngayon pa lang mga kababayan, ibasura natin ang lahat ng trapo sa Congress at sa Senate. Ang trapo mga kababayan, kailangan ibasura natin yan. Hindi kaya nating tingnan puro na lang ayuda ang nasa isip ng ating bansa ngayon. Hindi na lang puro ayuda ang nasa ulo ng mga opisyalis ng ating bansa ngayon mga kababayan. Paano yan? Budget 500 billion ayuda lang. Saan? Pag wala ng pera, anong mangyayari sa ating bansa? Magkagulo tayo mga kababayan. Magkagulo talaga tayo kapag wala ng investment ang ating bansa. Kaya puro na lang ayuda. Tama ba ito? Tama ba ito mga kababayan? Kaya ang lahat ng trapo, basura na yan. Kaunti man lang ang linya ng PDP Laban mga kababayan. Mag-select tayo ng taong karapat-dapat sa ating bansa. Itong mga tolpo mga kababayan, Erwin Tolpo, Rapi Tolpo, tingnan. Matapang lang sila. Matapang sila kapag pamilya ang nagkagulo. Pero ang buong bansa na nakita nila na maraming mga bagay na hindi dapat gawin ng administrasyon, para wala silang nakita mga kababayan. Parang nakikita tama ang ginagawa nila. Ito ba ang karapat-dapat nating ilagay sa pwesto? Ito ba ang karapat-dapat mga kababayan? Hindi ito kailangan natin mga kababayan. Kung ikaw talaga ang matapang, dapat ito palang mga kategorian sa Congress. Dapat ikaw nang bumara doon. Pero alam mo ba, nakabenepisyo pala siya. Nakabenepisyo siya doon. Kaya patay mali na lang siya. Kung meron man siyang nakikita, ipagwalang sang tabi na lang niya. Yun ang katotohanan mga kababayan. Paano na kung nandyan na siya sa pisto? Nandyan na sa pisto, wala silang sinita ng administrasyon. Wala. Kaya mga kababayan, isabay natin sila sa trapo. Isabay natin sila sa trapo. Tayong mga DDS, talagang mag-stand tayo. Magkaisa tayo mga kababayan. Wag tayong sa kanila. Kapag tinitingnan natin ito, siya ay karapat-dapat, ilagay natin sa pisto. Pero kung nakita na natin kung ano talaga ang pakay niya, matagal na siya sa serbisyo, pero wala pa rin siyang plano kung ano ang dapat gawin sa kanyang panunungkulan, ay dapat lang isabay natin yan sa trapo. Ay dapat lang isabay natin yan sa basura. Anong ginagawa ng basura? Di itapon.
Itapon na natin yan. Huwag na tayong patumpik-tumpik pa. Ha? Huwag na patumpik-tumpik. Walang mabuting itulong ang basura. Ha? Walang mabuting itulong yan. Kaya, throw garbage. Ha? Yun ang katotohanan, mga kababayan. Yun ang gagawin natin. Yun ang tama. Kung anong tama gagawin natin. Para sa 2028, iisa lang ang ating layunin. Ha? Iisa. Ngayon pa lang, gumagawa na tayo ng paraan. Kasi ang basura, gumagawa din sila ng paraan para paano magkaroon ng marami sang basura. Ngayon, kapag iligay nito sa pwesto, anong magagawa sa natin? May 3 years pa. So, kailan tayo maghihintay? Ngayon pa lang, ang basura na nakikita natin, ibasura na natin. Ha? Huwag na nating hayaang maging basura pa ulit. Ha? Yun ang katotohanan natin, mga kababayan. Ang basura, ibasura. Huwag natin gawin itong basura, gagawin din natin ulit maging basura. Ha? So by the way, mga kababayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong suporta. God is good all the time. All the time, God is good. Wishing nyo kaninyong tanan, mga kababayan. Amping, mga kababayan.